Hello po, welcome po sa ating Empowering OFWs. Isang program na kung saan makakarinig po tayo ng totoong story ng mga OFWs. At meron lang iisang purpose, sana ma-inspire po kayo ng real life story na kung meron man po kayong pinagdadaanan ngayon, kung napagtagumpayan nila, kaya mo rin pong mapagtagumpayan. At today, meron po tayong special guest. Ano pong pangalan ninyo? Ami Toledo po. Ma'am Ami, gano'n na po kayo katagal na OFW? 17 years po. 17 years. Tagal-tagal na rin. Pero taga saan po kayo sa Pinas? Taga-Iloilo po. Iloilo. And itong 17 years na ito, dito lang po sa Hong Kong or iba-iba? Hindi po. Sa iba-iba po. So, yung una mong ang nag-abroad sa ang bansa po? Sa Lebanon po. Lebanon. Ilang years ka rin po doon? 3 years po. 3 years. And the next? Dubai po. Ilang years ka naman po dyan? 6 months lang po. 6 months. Oh, mabilisan lang. And then next? Singapore. Singapore. Ilang years ka dyan? 8 years maybe. Oh, so tagal. And then, after na Singapore, dito na. Ilang years ka na po dito sa Hong Kong? 3 po. So bago-bago pa lang. Okay. So, ano pong way back, ilang years ago, ano yung naging reason mo kung bakit ka nag-abroad that time? Makatulong sa pamilya po. When you say pamilya, ito is pamilya mo o yung parents mo or Parents ko po. parents? So, parang tutulong ka sa parents mo, parang ganon. And ilang taong ka pa lang that time? Parang Mga 30 plus. 30 plus. And then, una mong pumunta sa Lebanon, ang tagal mo na rin nag-abroad. Alam ko, may mga good experience ka rin while working abroad. Alam ko marami rin yung mga bad experience mo while working abroad. Pero saan at ano yung pinaka-worst na bansa at ano yung na-experience mo sa bansa na yun na hindi mo malilimutan kasi napakalaking pagsubok yun para sa'yo? Sa Dubai po. Ito yung 6 months ka lang. Bakit? Ano po nangyari? Doon po na-experience. Hindi ako pinapakain ng amo ko. Tapos kinukulong niya ako. Parang ganun. Tapos sa huli po na kinuano niya ako, sinaktan. Pero ano yun? Babae yung amo mo, lalaki? Ang employer ko po lalaki po. Pero yung babae po wala pa kasing trabaho eh. So, parang siya yung lagi mong kasama dun sa bahay. Opo. Tapos, lagi kanyang sinasaktan. Ganun. Within that 6 months, lagi kanyang... Bakit? Anong reklamo niya? Marami po eh. Kung mga problema liliit lang, lalo na sa bata. So, nag-aalaga ka rin ng bata po dun. Ilang taon sila? Ang isa po 1 year old, ang isa po 4. Sabi nila, sa Middle East, ang lalaki pa ng bahay dun. Diba? So, and kailangan mo pang asikasuhin yun, kailangan mo rin maglinis-linis, no? So, parang nagiging all-around ka, plus children, tapos plus pressure pa dito sa amo mo. And, paano yun? Diba, 6 months lang, ano yun, nag-break ka ng contract? Opo, nag-break po. Buti naka-break ka kasi 'di ba alam natin na minsan sa Middle East bawal ayaw nilang nagbe-break ng contract kasi binayaran. Hindi po alam ng amo kong lalaki yung ginagawa ng ng amo kong babae. Tapos kinausap ko siya, tapos tinanong niya kung gusto niyo kong ipagpatuloy. Sinabi ko hindi na. Nung sinabi mong hindi na, anong sabi niya? Okay lang po kasi sinabi ko pong sinaktan ako ng asawa niya po eh. Pero hindi siya makapaniwala that time na nasaktan ka niya. Sa umpisa po, na hindi siya nanimala. Pero kasi pang-apat na po akong Okay. So parang mapapaisip rin siya, bakit dito matagal yung mga helper dito? And I believe na hindi lang ikaw yung nakakaranas niyan. Especially, yes, dito sa Hong Kong meron rin, pero most commonly sa Middle East yan, di ba? Mga pananakit, di ba? Abuse, so on and so forth. And that's why I want to address rin itong message na to para po sa inyo na nakakaranas nitong domestic violence. If kailangan nyo po ng tulong or kapag sawa na kayo sa ganyang sitwasyon, mas maganda mag-open up kayo sa amo ninyo. Hindi sabihin nyo yung totoo, ayaw nyo na. Alam ko po matapang kayo. Alam ko na malakas kayo. Pero hanggang saan? Hanggang kailan? Unlike, sabi ko nga, unlike dito sa Hong Kong, kung hindi nyo po alam, sa Hong Kong dito, gumagana yung batas. Parang, di ba dito sa Hong Kong, hindi ka pwedeng saktan, di ba? Pag nasaktan ka, pwede mo silang i-report. And then magkakaroon ng issue yung amo. So yung batas dito, napoprotection na. Pero marami tayong kababayan dito sa Middle East na, di ba, nakakawa. I believe, yung na-experience mo, hindi lang ikaw yung nag-iisang nakaka-experience ng ganyan.
siguro may mga kilala ka rin, di ba? And anong iniisip nila? Tinitiis nila kasi nga para sa pamilya. Di ba? So, mahirap rin yung mga nararanasan ng kababayan natin doon. Paano ka po pala nakapunta dito sa health center? Through flyers po. Gano'n ka na rin po katagal dito sa health center? 7 years po. 7 years. Okay. Kung 7 years, nag-umpisa ka sa Singapore. Kasi sa mga hindi po rin nakakaalam, yung health center po natin, hindi lang po yan nandito sa Hong Kong. Meron po tayo sa Singapore, meron rin po tayo sa Malaysia, meron rin po tayo yan sa Dubai. Alam niyo po ba yun? Meron rin tayo sa Amerika, sa halos buong mundo na kaya nating maabot. Pwede nating maabot. Kasi alam nyo, yung Pinoy, basta may lupa, may Pinoy. Minsan di natin alam yung bansa. Di ko pa narinig yung bansa na yan. Pero basta may lupa, may Pinoy sigurado dyan. That's why, i-check nyo po yung website natin. Meron po tayong mga health center. Katulad niya, nandito siya sa Hong Kong as of now, pero she started doon sa Singapore. Common leaflet, pumunta sa health center. And then, paano ka po natulungan ng health center? Dito ko po natutunan yung magsalita ng no. Tapos in-explain ko po sa pamilya ko kung anong nangyayari sa abroad, sa tulad kong OFW. Doon ko po sinabi sa kanila hanggang na alam na nila, tapos natulungan nila ako. Very, very interesting yung sinabi niya. Minsan, ayaw kasi natin ipaalam yung realidad ng meron dito. Halimbawa dito sa Hong Kong. Hindi kasi nila alam, di ba? Hindi nila alam. I believe, kailangan nyo lang muna pumunta dito sa Hong Kong para maintindihan ninyo yung tunay na sitwasyon ng, siguro ikaw, nanonood ka sa akin, may kapamilya ka abroad. Then kala mo, nagpapakasarap sila sa buhay. My friend, minsan bumisita ka sa Hong Kong. Maglakad-lakad ka lang, hindi magmuni-muni. Makikita mo na lahat ng sakripisyo na ginagawa ng pamilya mo sa'yo, indeed, sakripisyo talaga. That's why, dapat magtulungan. Hindi nakasampa lang doon sa breadwinner ko, no? Kasi, mahirap. So, sa case niya, in-explain niya. Din yung na-explain niya, hindi na naging burden. Ano nangyari? Nagtulungan na. And then, ibig sabihin, kapag nagtulungan na, yung finances aangat, family aangat, health aangat, lahat aangat. Bakit? Nagtutulungan bayanihan. So, yun din po yung sa inyo. Hindi mo kailangan solohin yung lahat. So, tingnan nyo, yung buhay niya, nagkaroon ng changes. Bakit? Sa isang lesson lang. At sa health center natin, may mga lessons tayo dito na practical na makakatulong para sa inyo na kababayan naming OFW na may pinagdadaanan sa buhay. Maraming salamat po sa pag-share nyo ng story. I believe makakatulong ito para sa kababayan natin na OFW saan mang panig ng mundo. Kung gusto nyo po kaming bisitahin, actually, reminding nyo lang po, this coming Semana Santa, as you can see, meron tayong cross sa likod. We are going to pray para sa family ninyo. April 3, alas 3 ng hapon. Kung gusto nyo po na, siguro day off nyo that time, then gusto nyo po na isurrender at ipag-pray yung family ninyo. Sa Biyernes Santo na yan, sulat nyo po yung names ng family ninyo. Dalhin nyo po yung names ng family ninyo and iso-surrender natin dyan at the foot of the cross. Maraming salamat po. Maraming salamat rin. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center.
Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.